Dito sa mismong lugar na ito, dito lumaki at tumira ng matagal si Fernando Po Jr. Kung mapapansin nyo mga bay, no, dyan sa ibabaw ng gate na yan, dyan mismo nakalagay yung napakalaking arko na may nakasulat na APJ Compound. Isang maulan na araw sa ating lahat mga bay, no? Kung mapapansin nyo ang kalsadang ito, isa ito sa pinakamapayapang kalsada dito sa Quezon City. At kung mapapansin nyo, ayan no, sa bandang kanan ko, ito yung Fisher Mall. Ito yung mall na puntahan ng mga taga Quezon City. At kung hindi ka pa nakakapasok sa mall na ito mga bay, no, napakasariwa ang mga isda dito mga bay. Dahil ang mall na ito mga bay ay may sariling barko na panghuli ng mga isda mga bay. Kaya naman laging sariwa ang mga panindang isda dito mga bay. At kung naaalala ninyo mga bay, no, nung nakaraang vlog ko, ang kalsadang ito ay bahagi at karugtong ng kalsada kung saan nandoon ang bahay ni dating Pangulong Cory Aquino mga bay. At sa mga hindi nakakaalam, no, ipinangalan ang kalsadang ito kay Franklin Roosevelt, pang-32 na Pangulo ng Estados Unidos mga bay. Subalit sa ngayon mga bay ay ganap na nga itong Fernando Po Jr. Avenue mga bay. Bago kasi nawala sa pwesto si dating Pangulong Rodrigo mga bay, ay pinirmahan niya ito para gawing Fernando Po Jr. Avenue mga bay. At sa ngayon nga ay ganap na itong Fernando Po Jr. Avenue. Dahil sa kalsadang ito mga bay, dito nakapaloob ang bahay ni The King, ang hari ng pelikulang Pilipino. Ayan kung mapapansin nyo mga bayo, dito sa mismong lugar na ito, dito lumaki at tumira ng matagal si Fernando Po Jr. mga bay. Subalit may mga haka-haka at may nagsasabi na hindi na daw si Fernando Po Jr. ang may-ari nito mga bay. Meron din akong nakausap na mga tao na dating nagtatrabaho dito sa mismong loob ng compound na ito mga bay, no? At ang sabi nila ay hindi na nga daw si Fernando Po Jr. ang may-ari nito at katunayan nga ay mga antique daw na mga sasakyan ang mga nasa loob nito mga bay. Kung may makita din sana tayong laki na nakasabit sa pader na ito mga bay, no, na nagsasabi na talagang sila ang may-ari, hindi na tayo mahirapang manghula, di ba? Ayon naman kay PD Oliver Castro mga bay, no, maaaring din na nga kay APJ ang compound na yan. Mahirap pa rin makalimutan ang nag-iisang The King of Action. At ayon naman kay Renante Javier mga bay, no, hindi na kila APJ yan matagal ng panahon. Hindi rin marasigan ang nagmamay-ari yan. Kasi dyan ako nagtatrabaho. Iba na ang nagmamay-ari ng compound na yan. Sabi naman ni JM Morada mga bay, no, Sir, dyan ako nagtatrabaho sa dating bahay ni APJ, taga-repair ng mga sira. Puro antique lahat ng gamit at puro 19th old car. At sa Instagram post naman ni Senador Grace Po mga bay, no, ibinahagi ni Senador Grace Po ang larawan ng bagong street sign na ipinangalan nga sa kanyang amang si APJ. Ayon naman sa ilang mga pahayag mga bay, no, lumaki si APJ sa Roosevelt Avenue, ang unang legislative district sa Quezon City kung saan matatagpuan ang ancestral home ng mga Po. Malapit din dito ang APJ Studios. At sabi naman ni Binibining Susan Roses mga bay, no, maraming salamat sa inyong pagkilala at pagpapahalaga sa aking kabiyak sa pagpapangalan sa kanya ng APJ Avenue. Kung mapapansin nyo mga bay, no, dyan sa ibabaw ng gate na yan, dyan mismo nakalagay yung napakalaking arko na may nakasulat na APJ Compound. Pero bakit ngayon ay nawala na? Ibig sabihin, hindi na talaga siguro kay APJ ang compound na ito mga bay. At sa dulong bahagi ng kalsadang ito mga bay, doon mo makikita ang Del Monte Avenue kung saan doon din nakatayo ang APJ Studio mga bay. Yan ang ating susunod na tatalakayin sa susunod nating pagbablog. At kung nagustuhan mo ang video ito, pwede bang paki-subscribe at paki-like naman para lagi tayong updated sa atin pang susunod na mga videos.